Targesado na ang full implementation ng food stamp program ng pamahalaan sa buong Pilipinas sa darating na Hulyo. 6 na buwan yan matapos ang pilot implementation nito. Layo ng programa na bawasan ang bilang ng mga nagugutom sa pamamagitan ng pamamahagi ng ayuda gamit ang electronic benefit transfer cards na magagamit sa pagbili ng pagkain sa eligible partner merchant store. Para pag-usapan yan at iba pang issue, magkakasama natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Sir Riel. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. ASEC, ano po ang ginagawang paghahanda ng DSWD para nga po dito sa full implementation ng food stamp program? Well, Cheryl, unang-una, nabuo na natin ang National Program Management Office at mga Regional Program Management Offices para nga sa full implementation of the Walang Gutom 2027. Nakapag-hire na rin po tayo ng mga karagdagang personnel na sila namang pong magsasagawa noong validation and consequent registration ng mga na-identify na mga beneficiaries natin para sa food stamp program. And of course, bahagi rin dyan yung isinasagawa na nga nating validation na kung saan itong ating mga personnel doon sa mga regions na tukoy where the implementation will be scaling up ay nakikipag-ugnayan na po sa mga lokal na pamahalaan para matukoy natin kung saan nakatira yung mga beneficiaries, ma-interview natin, and magtuloy-tuloy nga yung isinasagawa nating validation process. Ito po ay nationwide or meron lamang din pong talagang mga regions na talagang magko-concentrate po ang DSWD? Tama po, Cheryl. Dun sa 300,000 na natukoy natin na additional beneficiaries, sila ay matatagpuan sa Region 2, Region 5, Region 6, 7, 8, 9, 10, 12, Caraga at sa National Capital Region. Caraga and NCR. Tama po ba? Sabi niyo po, ASEC, 600,000 individuals or families po ito? 300,000 families po ito, household beneficiaries, Ms. Cheryl. Okay, 300,000 household beneficiaries. Paano po pinili itong 3,000 household beneficiaries? At ito po ba ay hindi po kasama dito ang mga bahagi na po ng 4Ps? Well, itong mga beneficiaries natin para sa Walang Gutom 2027 ay natukoy batay doon sa listahan ng 3 ng DSWD. Sila po ay kabilang doon sa bottom 1 million households na categorized as food poor. So sila po yung prioridad natin na mabigyan ng tulong under this program. Yung mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries ay hindi muna natin prioridad para dito. Dahil sa kasalukuyan, Ms. Cheryl, meron rin naman na silang tinatanggap sa karagdagang assistance na tutugon din sa kanilang pangangailangan para sa pagkain. If you may recall, yung mga 4Ps beneficiaries natin ay tumatanggap din ng additional 650 pesos rice subsidy. Buwanan po din nilang tinatanggap yan. And in addition to that, yung kanilang attendance to family development sessions ay nagbibahagi din ng impormasyon pertaining to nutrition and improving their nutrition-related behaviors. Na siya rin namang ibinabahagi natin sa ating mga nutrition education sessions dito sa Walang Gutom 2027. Okay. Just to be clear po ulit, tama po bang pagkakaintindi namin na dapat dito sa bagong 300,000 na household po na beneficiaries po nitong ating food stamp program ay wala pong ni isang pamilya na bahagi ng 4Ps? Yes, Ms. Cheryl. Okay. Yan ang yung target beneficiaries natin para sa mga para sa Walang Gutom 2027. Of course, hindi po prioridad muna dito yung 4Ps beneficiaries. Well, makes sense para din po mas ma-maximize at mas marami rin pong matulungan. Ito pong 300,000 ay identified na po or may nadadagdag pa? Or ano po ba ang requirements para maging bahagi po nito? Yes.
Kaya po nang nabanggit ko, Criteria. dapat sila ay, yes, kabilang sila doon sa food poor. Food poor. Na kabilang doon sa bottom 1 million household doon sa DSWD listahanan. So kung sila po ay kabilang po doon, ay of course pupuntahan natin yan at i-validate natin sila doon sa kanilang mga lugar to determine if they're still residing in those areas where they were enumerated in the first place. And of course, hihingan natin sila ng mga karagdagang impormasyon like their identification cards to ascertain, of course, their identities and matiyak nga sila po yung i-register natin doon sa programa. At any rate, Ms. Cheryl, yung ating mga program staff will be coordinating with the various local government units where these prospective beneficiaries are residing at para mapuntahan nga natin, ma-interview, and the validation process will go. Yung pong sinasabi niyong kailangan maging bahagi criteria dito, ang requirement ay bahagi sila sa food poor na nasa bottom 1 million. When you define food poor, ano pong estado na sa buhay ng isang pamilyang na kino-consider po ninyo na food poor? Well, Sherry, meron tayong mga indicators na natukoy in consultation with the Philippine Statistics Authority. Meron din tayong matrices na ginamit. Yan yung doon sa Food and Income Expenditure Survey na siya rin namang ibinahagi sa atin para maging basihan dito nga sa pag-identify ng mga households who qualify under this category. Tinanong ko po yun, Asek, kasi baka po may mga nanonood po sa atin na may kakilala na they think na talagang kailangan or they're qualified to be part of this program pero hindi naman sila nasabihan. Pwede pa po bang humabol? Sa kasalukuyan, Cheryl, prioridad natin yung nandoon sa DSWD listahanan. But pinag-aaralan din naman natin paano isasagawa ang on-demand registration in case nga po na may available slots naman that could accommodate yung pong mga households na sa tingin nila sila po ay karapat-dapat na mapabilang sa programa. There's a grievance redress mechanism under the program na kung saan through a feedback system makikita natin paano natin i-consider yung pong mga suggestions or recommendations and inputs pertaining to the implementation ng programa. Tulad po ba sa pilot implementation na ASEC, nasa 3,000 pisong food credit po kada buwan pa rin ang makukuha po ng beneficiaries? Tama, Ms. Cheryl, based on the program design, yung ating mga eligible households ay makakatanggap ng electronic benefit transfer card na loaded ng 3,000 pesos worth of food credit na maaari nilang gamitin to purchase food items sa mga kadiwa stalls at mga authorized retail stores. We would like to emphasize, Cheryl, na itong food credits na ito ay matatanggap nila after din nilang mag-attend ng mga nutrition education sessions bilang ito ay isa sa condition niya ng programa na kinakailangan sila ay mag-attend nito para ma-improve natin yung nutritional outcomes ng ating mga beneficiaries. At limitado po ba yung maaari nilang paggamitan yan o gamitin kung ano pong bibilhin nila doon sa mga partner nyo po na merchant stores? That's good, Cheryl, at nabanggit mo. Dahil meron tayong food basket na tinatawag in consultation with the DOST, FNRI, and the National Nutrition Council, natukoy natin ano yung mga pagkain na makakapag-address ng nutritional requirements ng bawat individual or bawat pamilya. So dun sa menu na yon, yun lamang po ang allowed na bilhin ng ating mga beneficiaries. So kagaya po yan ng prutas, gulay, karne, isda, ganun po ba yun? Siyempre, bawal ang bisyo. That's correct. That's correct, Sherry. In fact, dito sa ating mga nutrition education sessions, tinuturuan yung ating mga beneficiaries ano ba yung mga pagkain na nag-fall dun sa go, grow, and glow. Dahil mahalaga po na balance yung mga pagkain, yung mga nutritional requirements na ating pong maihahain dahil ang objective nga ng programa tulungan yung ating mga beneficiaries na makapaghanda
ng masusustansya, mura at masarap na pagkain. At Sek, gano'n na po karami yung mga partners nyo nga po na stores dito sa programang ito para hindi rin naman mahirapan yung mga beneficiaries na hahanap pa kung saan nila magagamit po yung card? Yan ang kagandahan ng programa, Cheryl, dahil after the attendance ng nutrition education sessions ng ating mga beneficiaries, ang susunod niyan ay yung tinatawag natin na redemption period. Sa redemption period na yan, kasama na po natin yung mga partner merchants natin. Nandyan na rin po sila to provide yung mga supply ng ating mga beneficiaries. But just to address yung inyong katanungan, sa kasalukuyan, meron na po tayong 11 na mga private retailers at may 9 na po tayo nakadiwa ng Pangulo, accredited retailers during the pilot implementation ng Walang Gutom 2027. And of course, with the scale-up of the program, we expect that darami pa po yung mga accredited retailers natin nationwide. Pagdating naman po sa planong pagtataas ng cash aid sa 4Ps, tuloy na po ba ito at magkano po ang itataas nito? Ms. Cheryl, yan ay kasalukuyan pang pinag-uusapan natin with the NEDA at NPSA para ma-determine natin yung appropriate na matrices na siyang magpa-facilitate nga doon sa proposed increase ng cash grants ng mga beneficiaries. Of course, may mga kinakailangan pa rin tayong ikonsidera hinggil dyan. Gayon din po, alam natin na may isinusuling din po sa Kongreso na proposed legislative measures to amend the 4Ps Act at isa na nga po dyan yung cash grants na tinatanggap ng ating mga beneficiaries. Hindi pa po natin masabi kung magkano at kung kailan dahil gaya nga po ng nasabi ko, ito ay kasalukuyan nating pinag-uusapan with the concerned government agencies. But this proposal is of course na-bring up dahil nga po sa kagustuhan din natin na ma-future-proof yung ating programa at matiyak na yung mga tinatanggap na grants ng ating mga beneficiaries would be responsive, would be timely, and of course would be able to caution the impact of the inflation and address yung economic vulnerabilities ng ating pong mga beneficiaries. At dito po sa dumadaming mga programa rin po ng DSWD, particular po itong 4Ps, ang sabi po ng DBM ay nag-aproba na po sila para po mag-create ng 4,000 jobs para po sa DSWD, para raw po ito sa Poverty Alleviation Initiative ng ahensya. Kailan po kaya ito magsisimula? Well, unang-una, Cheryl, tayo nagpapasalamat sa Department of Budget and Management for favorably acting on our request para nga po sa mga karagdagan ng mga contractual positions para po sa ating mga social protection programs and services. Of course, we will, dahil ito po ay kinakailangan sumailalim na sa hiring process based on the guidelines prescribed by the Civil Service Commission, ihahanda na po natin yung necessary na publication and of course yung kinakailangang proseso para po makapag-umpisa na tayo sa pag-hire ng mga positions na ito. Some of course, Ms. Cheryl, dahil meron na tayong mga existing na mga personnel but are occupying COS positions, sila syempre yung bibigyan natin ng prioridad doon sa mga contractual positions. Maraming pong salamat sa inyong oras. ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Magandang tanghali po.